that mourns in loneliness out here, until the Son of God appears. Rejoice, rejoice, O Israel, to thee shall come Emmanuel. Oh, come, the wisdom from on high, and order all things high and light, to us the path of knowledge show, and teach us in our ways to go. Rejoice, rejoice, O Israel, to thee shall come Emmanuel. Oh come, the Lord of might, who to thy tribes on Sinai height, in times and in give the law, in cloud and majesty and fall. Rejoice, rejoice, O Israel, to thee shall come Emmanuel. Rejoice, rejoice, O Israel, to thee shall come Emmanuel. Purihin ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. At purihin nawa ang kanyang kaharian, ngayon at magpakailanman. Amen. Magkumpisal po tayo lahat-lahat. Makapangyarihan Diyos, lahat ng Lahat ng puso ay nakahiya sa iyo. Lahat ng nasa hari ay nagbabalik mo, at walang lihim na naglilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo, upang kami ay tapat na umibig sa iyo, at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong mahayag ang iyong kadakilaan sa pagsisilang ng mahal na Birhen para sa sanlibutan. Ang dakilang misteryong ito ng pagkakataong tawang tao ng anak mo ay mapag-ukulan nawa namin ng lubos na pananalig at may pagdiwang namin ng may di magmamaliw na pag-ibig sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagpapahayag mula sa aklat ng mga hukbo. Noong mga araw na iyon, sa bayan ng Zora ay may isang lalaking manuwa ang pangalan. Kabilang sa lipi-inidad. Ang asawa niya ay hindi magkaanak. Minsan, napakita sa babae ang anghel ng Panginoon at sinabi, "Hanggang ngayon, wala kang anak. Ngunit hindi magtatagal, maglilihi ka at manganganak. Mula ngayon ay huwag kang iinom ng anumang uri ng alak, ni titikim ng anumang bawal na pagkain. Kung maipanganak mo siya, huwag mong papuputulan ang buhok pagkat mula pa sa kanyang pagsinang ay itatalaga na siya sa Diyos. Siya ang magsisimulang pagligtas sa Israel mula sa mga Filisteo." Ang babae lumapit sa kanyang asawa at kanyang sinabi, "Napakita sa akin ang propeta ng Diyos, parang anghel. Kinikilabutan ako. Hindi ko tinanong kung taga saan siya at hindi naman niya sinabi kung sino siya. Huwag daw akong iinom ng alak, nititikim ng anumang bawal na pagkain, pagkat ang sanggol na isisinang ko'y itatalaga sa Diyos." Dumating ang araw at nanganak ang asawa ni Manoah. Lalaki ang sanggol at pinangalan nilang Samson. Lumaki ang bata na patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob yung kapangyarihan kay Samson. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan, awit 70. Ikaw nawa ang kup ko at ligtas na kakanlungan, matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat At sa mga Diyos, ako'y maglakad. Panginoon, sa iyo ko inilagang ang pag-asa, maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Simula at mula pa wala akong kasahan ng iiman sa sarili, kundi ay ikaw lang. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila, ang taglarin mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pumba sa pagkabata ako'y itinutulad. Hanggang ngayon sinasabi ang bawang Alleluia, Alleluia. Sa ngatang ugat ni Jesse, taga-akay ng marami, halina't tubusin kami.
Alleluia, Alleluia. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, buon nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, wikain mo, buon nakikinig sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo, Panginoon, at sumainyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong si Herodes ang hari ng Judea, may isang saserdote na ang ngalay Zacarias sa pangkat ni Abias at mula rin sa lipi ni Aaron, ang kanyang asawang si Elizabeth. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, namumuhay ng sang-ayon sa mga utos at tungtuning mula sa Panginoon. Wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y matanda na. Ang pangkat ni Zacarias ang nanunungkulan noon at siya'y naglilingkod sa harapan ng Diyos bilang saserdote. Nang sila'y magsapalaran ayon sa kaugalian ng mga saserdote, siya ang nahirang na maghandog ng kamanyang. Kaya't pumasok siya sa templo ng Panginoon sa oras ng pagsusunog ng kamanyang. Samantalang nagkakatipon sa labas ang mga tao at nananalangin. Walang ano-ano ay nagpakita sa kanyang isang anghel ng Panginoon. Nakatayo sa gawing kanan at dambanang sunugan ng kamanyang. Nagulat si Zacarias at sinidla ng matinding takot nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa kanya, "Huwag kang matakot, Zacarias. Dinidinig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon. Taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasundin ng mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ng Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, "Paano ko po matitiyak na mangyayari ito? Sapagkat ako'y napakatanda na, at gayon din ang aking asawa." Sumagot ang anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balita. Sinabi ko na sa iyo, at ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga bagay na ito. Sapagkat hindi ka naniwala sa mga sinabi ko na matutupad pagdating ng takdang panahon." Samantala, naghintay naman kay Zacarias ang mga tao. Nagtaka sila kung bakit nagtagal siya ng gayon sa loob ng templo. Paglabas niya ay hindi na siya makapagsalita.
Mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Kaya natanto nila na nakakita siya ng pangitain at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ang panahon ng kanyang paglilingkod ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. At ito'y umalis ng bahay sa loob ng 5 buwan. Ngayon nilingap ako ng Panginoon, wika ni Elizabeth. Ginawa niya ito upang alisin ang ating kadustaan sa harapan ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. In the name of our loving, liberating, life-giving God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Sa dalawang pagbasa po natin, we heard the story of 2 couples. Sa Gospel, sino yun? Elizabeth at saka si Zacharias. Okay, Zachariah. Sila ang mga nanay at tatay ni Jesus. Ni Juan, John the Baptist. Okay, John the Baptist. They were the parents of John the Baptist. Kung pari si Zacharias, ibig sabihin, paano ba sila? As a family, ano ba sila? Pulo? Mahirap, hindi. Medyo nakaangat-angat sa si pari yung So, yan ba? Tapos sa kabila naman, sa unang pagbasa, may mag-asawa din. Sino yung mga mag-asawa? Pangalan? Manoah at saka walang pangalan ng babae doon. Pahirapan naman wala. Ano ba yung babae walang pangalan? Hindi pwede mag-asawa kung walang pangalan ng babae. Pero the reality is, basta ganyan, nung panahon, women don't have so much status sa Bukans during the times of Old Testament. Hindi naman kwa, pero yun lang, the reality is, according to tradition, si Hannah daw yan, si Hannah, who became the mother, sino ang anak nila? Si Samson. Run, Samson, run. Delilah's on the way. That's the story. So, what is this story all about, these 2 couples? There are so many angles that you can look at this. Pero itong una is, in general, Tagalog? What is the common thing among the couple? Pinaka-common. What's the common thing? Wala silang anak. Ano ibig sabihin yan? Baog. In English, barren. Both of the women are barren, and Zechariah and Elizabeth, they were already in their old age. Although yung dalawa sa unang pagbasa, medyo hindi pa. But the point is, they were barren women. I know there are a lot of women who wants to have children. Kami nga, wala kami anak, physical na anak. The barrenness is something in the Old Testament, medyo panyan eh. Ano yung barrenness? How do they understand being barren o baog in the Old Testament or in the Scriptures? Parusa. Pinarusahan ka kasi children are blessings. The children are the blessings from the Lord. But kung wala kang children, wala kang anak, medyo mga tao, pinarusahan yan. Kasi, makasalanan. Just the automatic 1 plus 1 plus 2. Wala silang anak kasi pinarusahan ka kasi sa kanilang kasalanan. Automatic agad yan. Pero ano sabi ni Elizabeth? Towards the end, i-reverse ang slide. May sinabi din si Elizabeth kung bakit ginawa ng Panginoon na binigyan sila ng anak. Alisin, ginawa. Sige, go ahead. Hindi, forward, just forward. Towards the end, ginawa. You're going backward, I said forward. Kay Elizabeth. Ang salita ni Elizabeth. Dahil sa kadustaan, ang ginawa na ng Diyos because para sa mga tao makita na
God will be the one to take her out from that shame. Kadustaan, grabe, malalim na Tagalog yan, kadustaan. Meaning shame? Shame ba yun? Kadustaan. It was shameful for a woman not to bear a child during this time. That's why Elizabeth said, thanks be to God, this is what God has done. Binigyan niya ako ng anak because God wants me to be taken out from this shame, the culture of shame. Sa panahon yan. So barrenness. Now translate, barrenness is not just a physical barrenness. To be baog o barren, it talks about tayo. Sa buhay natin bilang Kristiyano, bakit bininyagan tayo? Why were we baptized in the church? Para magbunga din. Manganak din tayo. Sino yung panganak natin? Si Hesus Kristo. God wants to make us pregnant of Jesus Christ. That's why bininyagan tayo. So that your life will be a life mapakita sa buong mundo that you carry with you Jesus Christ. That's why bininyagan tayo. Maliban sa maging membro ka ng simbahan, but so that the seed of life, the seed of faith was given to you during baptism para mapakita sa buong mundo na ang buhay tayo. Meron tayong, if you have Jesus Christ, you have life eternal. Hindi ka hindi ka lang mamatay, pero sa lahat ng bagay na mangyari sa buhay mo, hindi ka, you will not be shamed because you carry in you the body of Christ. Your life reflects Jesus Christ. That's why bininyagan tayo. So, from your barren womb, kasi sabi mo, hindi ko kaya, hindi ko pwede maging, I cannot be loving towards that person. Imposible. Wala sa akin yan. Wala sa dugo ko yan. Wala sa I don't have the capacity to bear, to love. Because Jesus Christ is the only one who can give us the possibility to love. So yun, the barrenness. Hopefully at the end, mabigyan din tayo ng maging mabunga din ng Espiritu sa buhay natin. That we'll be able to love and be able to forgive. Mapatawad natin yung mga tao na nagsalbahe sa atin. Yung may utang sa inyo, mapatawad nyo rin. Pero sa totoo lang, wala kang lakas, you don't have the strength to forgive. That's why it has to take yung pagbubuntis ng banal na Espiritu sa buhay mo. So you'll be able to forgive, you'll be able to love, you'll be able to offer the other cheek. When someone slaps you, you'll be offered to say, okay, punta ka doon. Be my missionary, be Jesus there, somewhere in some parts of the world. The teachers coming here, pagpunta nyo dito, all of us, pagpunta natin, it's not so much as para trabaho lang. We are Christians, and being Christians, we carry with us the life of Christ. Na makita ng ibang tao. Pero kung walang buhay dyan, hindi ka naman makapatawa, hindi ka man baliwala rin. Patay yung bunga dyan, walang nangyayari. It takes Jesus and the Spirit to lift us out from that barrenness, from that shame. Another point is, now we talk about barrenness, the children are gifts from God. Children are gifts from God and therefore has to be given back to God. Meron ang tanong dito, tinanong ko dati yan, kasi narinig kong tanong, sabi sa Filipino culture, sa kultura ng Pilipino, sabi ng mga Phil-American dito, o girl na lang sabi natin, dito pinanganak ko parents na Pilipino. To distinguish yung na pinanganak doon, Phil-Am, kaysa dito na girl na lang, o boy. Ang difference is this, nang tanong sila, mga taga dito bakit ganyan ang Pilipino? Kultura. Na naging puhunan na yung mga anak. Ginawang puhunan ang mga anak. Yun isang tanong nahirapan ako magsagot. Why is it that Filipinos were born there, pumunta dito, ay ginawa sila puhunan ng mga kanya doon, mga kapatid nila, mga nanay, tatay nila. Pero that's why this was asked by Filipinos who were born here. Kasi pa sa kanila, pagkatapos ng 18, alis na, kanya-kanya ng buhay. That was asked. So, mahirap din sagutin yan.
kultura na yan. They grew up in a culture that when you reach 18, alis ka na. Sa Pilipinas, ay Pilipino ka, kung nandito ka, you still remember ang parents mo. Sabi naman, ginagawa lang kayo puhunan ng parents niyo. That's how katamang bitter ba o ano. Parang hindi naman tama yan. Pero those were reactions that I heard from children born here when we were sharing in a group. But anyway, for us, children or a child is a gift from God. And we try our best to allow the children to discover their vocation sa buhay nila. What God created them for. Para sa ano? For a purpose. Ask yourself, what is God's purpose? Why John was given? Why Samson was given? It was always for the mission. Always for the ministry. My purpose nila ang buhay nila for the ministry ahead. So help your children discover their vocation and their ministry in life. Do not just let them go through life, the normal routine. Bakit ang trabaho? I asked once sa Pilipinas during this group meeting, like, why are you studying? Bakit nag-aaral ka? Para pagkatapos ko pag-aaral, may pera ako. O tapos mo pag-aaral, ano ngayon? Magtahanap ng trabaho para sa ano? Makapera. Kung may pera ka, anong sunod? Siyempre, bili ako ng bahay, Tapos niya, anong sunod? Siyempre, magpamilya na. Tapos niya, anong sunod? Anong sunod? Is that what you're living for? Yun lang pambuhay? Is that what you are living for? Help the children find their calling and their vocation. Their ministry to which they are called. John knew his ministry to be the voice. Samson knew his ministry to be the liberator against the Philistines. Because each one of them, each of our children have a vocation. Help them discover. Huwag ka na humadlang. Huwag maging hadlang sa gagawin ng Diyos sa kanilang buhay. Another point in the story of the gospel is itong pagdadasal. Both women, both families were praying, nagdadasal. Praying that they will be heard, their prayers will be heard. Sana po sa buhay natin, huwag naman natin bigyan ng timeline. Let's not put a timeline to our prayer. I've been praying for 10 years, wala din nangyayari. Ako, 30 years ako bago ko nagpare. 30 years, I was telling for many of you, 30 years of waiting, watching, naghihintay lang, mitingin kung saan dyan. 30 years, naghihintay. Pag-graduate, 30 years after, akala ko ganito, wala nangyayari. So, tuloy pa rin. Hoping that I will find my direction in life with the guidance of God. And it's only possible through prayer, through introspection, through reflection, through silence. That's why the silence of Zechariah, very important din yan. That he'll be able to listen up with the ears, or to listen with the heart. So encourage each one of you to pray. Pray and pray. What happens kung your prayers will not be answered? Hindi man sa it will not be answered, it's either yes, maghintay ka, or hindi para sa'yo yan. It will always be answered. But not in the way you want it to be answered. Gusto ko ganito, bakit nagkaganito? Gusto ko bumait, pero hindi ko magawa. So prayer is very important. And the last one is, what's the last point? Okay, there's 3 already. Prayer. But anyway, so very important is this. Pray. Help that your children discover their vocation sa buhay nila. And always realize that the barrenness is not just the physical giving of the child, it's also the barrenness of love. Walang pag-ibig dyan, walang pagpatawa dyan, and pray that God will give you life, that your womb will be fertile of love, of understanding, of care sa buhay natin. In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen.
All please rise, and let us now profess our faith by reciting the Nicene Creed. Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen, we believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being with the Father. Through him all things were made. For us and for our salvation, he came down from heaven. By the power of the Holy Spirit, he became incarnate of the Virgin Mary, and was made man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day he rose again, in accordance with the Scriptures. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will not be end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, with the Father and the Son who is worshipped and glorified. He has spoken to the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and life of the world. Manalangin tayo dahil pinagtibay ng Panginoon ng kagustuhan nating gumawa ng tama at mabuti. Tayo dumulog ngayon at humiling sa Kanya ng patnubay at gabay. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa lahat ng nananampalataya sa buong mundo, naway tanggapin nila ang salita ng Diyos at buong pagpapakumbabang isabuhay ito. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa ating punong obispo at lahat ng ibang pinunong reliyoso at sibil, naway maging inspirasyon sa lahat ng kanilang halimbawa ng katapatan at bukas palad na paglilingkod sa kanilang nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa lahat ng magulang, guro at katekista, naway makita nila sa lahat ng bata ang mahalagang biyaya ng Diyos at palakihin at patnubayan sila alinsunod sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa mga matatanda sa ating pamayanan, naway patuloy silang maghandog ng katalinuhan at panalangin at kailanman ay di mag-aalinlangan sa natatanging pagmamahal sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa mga mag-asawang walang anak, naway isaalang-alang nila ang pangangailangan ng libo-libong mga sanggol na tinatanggihan ng kanilang mga magulang. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Para sa mga may kapansanan, pisikal o emosyonal, maging tampulan nawa sila ng atensyon at kalinga ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, nananalig kami sa iyo. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Para kay Jane Brillantes Callahan, sa kanyang surgery, kay Glenn, para sa kanyang interview bukas. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, kailan sa iyo. Naniniwalang hangad mo ang aming kabutihan at walang imposible sa iyo. Isinasamo namin ito sa pamamagitan. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap sa iyong salita ng buong panalangin, bukas palad, at ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Pangkalatang kumpisal, sabay-sabay po. Lahat kami nangungumpisal sa iyo, o makapangyarihan ng Diyos, na kami nagkasala sa aming naisip, nasabi at nagawa, at sa mga nakaligtaan naming gawin. Hindi ka namin inibig ng buong puso. Hindi namin inibig ang aming kapwa, gaya ng aming sarili. Kami lubos at tunay na nagsisisi,
alang-alang sa iyong anak na si Yesu Kristo, kaawaan kami at patawarin upang kami maggalak sa iyong kalooban at sumunod sa iyong landas sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Amen. Awaan kayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin niya kayo sa inyong mga kasalanan, patnubayan kayo buhay na walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang pagpupuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Tumulong sa kanyang templo, maghandog ng mga alay. Puso ko'y binihag mo sa tamis ng pagsuyo. Ang kabiyahin alay ako'y sa'yo habang buhay. Alin pa ang kayang luha You, Lord, come with us. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Itaas niyo ang iyong mga puso. Itaas namin sa Panginoon.
Pasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Narapat na siya ay ating pasalamatan at purihin. Tunay na matuwid, mabuti at isang masayang bagay, lagi at saan man ang nabibigay pasalamat sa iyo. Amang makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa, sapagkat isinugo mo ang iyong mahal na anak upang iligtas kami sa kasalanan at kamatayan, at gawin kami tagapagmana ng walang hanggang buhay, upang sa kanyang muling pagdating na puspos ng kapangyarihan at dakilang tagumpay, upang hukuman ang sanlibutan, kami ay magdiwang na walang pagkahiya at takot sa kanyang pagpapakita. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel at lahat ng mga kalipunan ng langit, buong kagalakan naming ipapahayag sa iyong kaluwalhatian, laging magpupuri sa iyo at nagsasabi, Holy, holy, holy Lord, God of power and might. Heaven and earth are filled with your glory. Hosanna, Hosanna on high. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna on high. Banal at buting Ama, sa iyong walang hanggang pag-ibig, ay nilalang mo kami para sa iyong sarili, at nang kami ay magkasala at inalipin ng kasamaan at kamatayan, ay isinugo mo sa iyong kahabagan si Yesu Kristo, ang iyong buktong at walang hanggang anak, upang magkaisa sa aming pagkatao, upang mabuhay at mamamatay bilang tao, upang ipagkasundo kami sa iyo, ang Diyos at Ama ng lahat. Nang gabing siya ay ipinagkanulo upang magdusa at mamatay, kumuha ang ating Panginoon Yesu Kristo ng tinapay. At nang siya ay nagpapasalamat, ito kanyang pinagpipiraso at sinabi sa kanyang mga alagad, kunin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan na pagkakaloob ko sa inyo. Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis ng alak, at nang siya ay nagpapasalamat, ibinigay niya ito sa kanila at sinabi, kunin niyo ito kayong lahat. Ito ang aking dugo, ang bagong tipan, na ibubuhos para sa inyo, at ipagkatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay bunitain, sarili ay inalin, bilang pagkain itumin, bilang kagaluhan natin, hanggang dasay dumating, hanggang dasay dumating. Ipinagdiriwang namin ang alaala ng aming katubusan, O Ama, sa alay na ito, pinupuri at pagsalamat sa pag-alaala sa kanyang pagkamatay, pagkabuhay na muli, at
pag-akyat sa langit, ay nialay namin ang mga handog na ito. Papanalin mo ang mga ito sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu upang maging katawan at dugo ng iyong anak para sa inyong bayan at maging banal na pagkain at inumin bago at walang hanggang buhay sa Kanya. Pagkabanalin ko rin kami upang tanggapin namin ng may pananampalataya ang banal na sakramento ito at nang magpaglingkuran ka namin ng may pagkakaisa, katatagan at kapayapaan, at sa huling araw ay buklurin mo kami kasama ng lahat ng iyong mga santo sa kagalakan ng iyong walang hanggang kaharian. Ang lahat na ito ay niling namin sa pamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo. Sa pamagitan niya, kasama niya at sa Kanya, kaysa ng banal na Espiritu ang lahat ng karangalan at kalwalatian ayon sa iyo, o Ama makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Tulad ng itinuro sa atin ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo, manalangin tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, undin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na mapapatawad namin sa mga nagsasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso at ianyam mo kami sa lahat ng masama, sapagkat sa iyo'y nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Hallelujah! Si Kristong ating Pasko ay nialay para sa atin. Ngayon, tuloy natin ang piging. Kordero ng Diyos na nag-aalay ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalay ng mga
Mga kapatid, ang mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin ninyo ito sa pag-aalala na binigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin ninyo siya sa iyong mga puso sa pamagitan ng pananampalataya na may pasasalamat. Pasko na, sinta ko, hanap, hanap kita. Bakit nagtatampo, nilisan ako? Kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko? Inuli mo. Sayang, sinta, ang sinumpaan ang pagtitingin na tunay. Nais mo bang kalimutan ka na ang ating suyuan at kung mawawala ka sa piling ko, sinta, paano ang Pasko? Alay ko sa'yo. Manalangin tayo. May sabay po, walang hanggang Diyos na aming Ama. Tinanggap mo kami bilang mga buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak na si Yesu Kristo, na aming Panginoon. At kami iyong pinalakas sa pamamagitan ng sakramento ng kanyang matagpay na buhay. Nawa sa aming lumunas sa mga sugat ng nilikha namin, ang iyong mga salita sa aming mga labi naway magpahayag ng kapayapaan sa lahat ng tao. Isugong mo kami ng may pakaka at lakas upang mapaglingkuran ng iyong anak
maging sa pinakamababa niyang mga kapatid. Kaya puri-purihin at inunuwalhatiin ang iyong pangalan ngayon at sa panahong darating hanggang lahat ay maganap sa iyong kaharian. Amen. Amen. Meron na alis bukas. Makalawa, meron birthday. Birthday na anticipating birthdays. Anniversaries, bukas pang anniversary. Okay, tomorrow is the anniversary. So we'll wait for them for tomorrow. Okay, let us bow our heads for pray for God's blessing. May the peace of God, which surpasses all understanding, keep your hearts and your minds in the love and knowledge of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. The blessing of our loving, liberating, life-giving God, the Father, the Son, and the Holy Spirit be upon you and remain with you always. Amen. Umayo tayong lahat at ating paglingkuran ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. So we'll have our presentation, caroling. The Hinson family, Flores family will be the one receiving. Singers, please come to the front. Ating singers, nandito ang kopya. Swingers. Balik. Halika dito. Ating worship song, Day 4, O Holy Night. It's Day 1, Day 2 and Day 4. Holy Night. Hintayin muna natin yung ating narrator. Malamig ang simoy ng hangin, ay saya't ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Himig Pasko lagana, merong sigla ang lahat.
sa pagsisimula ng simbang gabi, Carlo. Sa pagsisimula ng simbang gabi, tayo muling mag-aaraling. Magnilaya natin ang kadiliman, darkness. Ito ang kalagayan ng mundo bago pa nilikha ang lahat. At ayon nga sa Genesis, Kapitulo 1, versikulo 1, in the beginning, there was only chaos and darkness. Darkness is the symbol of sin and evil in this world. In John chapter 3, verse 19 to 21, it says, "The light has come into the world, and people love the darkness rather than the light, because their works were evil. For everyone who does wicked things hates the light, and does not come to the light. But whoever does what is good comes to the light, so that it may be clearly seen that his works have been carried out in God." Ang kadiliman ay simbolo ng isang mundong lugmo sa kasalanan at kasamaan. Mararanasan natin ito sa mga kaugalian ng mga tao, sa kanilang makasarili, mapanlubig ng kapwa, pagiging mapanlamang. Dahil nga dito sa mga binanggit na ito, tayo ay masasabing sakim. Sakim sa mga mundong bagay. Sa pera, karangyaan, kapangyarihan. Nakagugulat na sa araw-araw ay naririnig natin ang kwento tungkol sa mga patayan, nakawan, kagutuman, kawalan ng trabaho, ang panglalamang ng isa sa bawat sa kapwa. Ito ay dahil nga masasabing tayo ay naging makasarili na. Nakakalimutan na natin ang pagiging makatao at makadiyos. Subalit sa Paskong ito, kung kailan lumalamig ang simoy ng hangin at muling sumasaya ang mga damdamin, nararamdaman natin na lumalapit muli sa atin ang Diyos. Nararamdaman natin ang presensya ng Ama at ni Jesus. Ang pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw para sa mundo ay muli nating mararamdaman. Kaya himig ng Pasko, kaya sa pamamagitan ng himig ng Pasko, ay ating itong ipagdiwang bilang paalala sa atin na muli kasama na naman natin ang Diyos dito sa sanlibutan. Himig Pasko lagana, merong sigla lahat, wala lang kalungkutan, lubos ang kasayahan.
kalilimutan ng Diyos. Magtiwala kayong mahal niya tayo. In John chapter 3 verse 16, it says, "For God so loved the world that He gave His only Son. Whoever believes in Him may not perish, but have eternal life." Bagong buhay ang pangako ng Diyos sa atin. Isang kaliwanagan, bagong pag-asa, isang himala sa kasaysayan. Ito ay isang himala na ginawa ng Diyos para sa atin. Ang kadiliman ay pinagtan niya ng liwanag. At sabi na sa aklat ni Isaiah, kapitulo 7, versikulo 14, "Therefore the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel." Merong bata, merong sanggol, pag-ibig ng Diyos, Emmanuel. Isang dalagay maglilihim, batang lalaki ang sanggol, tatawagin siya Emmanuel, Emmanuel. Isang dalakay maglilihim, batang lalaki ang sanggol, tatawagin siya Emmanuel, Isang dalagay maglilihim, batang lalaki ang sanggol, tatawagin siyang Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel ang pangalan ng pag-ibig ng Diyos. God is with us. Dahil sa Kanya, ipinarating ng Diyos Ama ang lubos na pagmamahal niya sa atin, sa sanlibutan. Naging sanggol ang Kanyang anak na si Jesus, simbolo ng Kanyang presensya. Ang Diyos na mismo lumalapit sa atin. Isang himala, ito, ang Diyos ang lumalapit sa atin. Pagmasdan ninyo ang Kanyang tiyan at tanggapin natin ito. I'd like to invite the sponsor come to the front, and the rest you may kneel for the veneration. Jesus Christ, the light of the world. Receive Jesus, the light of the world. Yes, Jesus. As we kneel, let us worship
our baby Jesus will come to us as Emmanuel, God with us. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared, and the song held its word. The thrill of the very soul rejoices, for yonder praise and you and glory's fall. Fall on your knees, oh, hear the angel voices on high, divine, oh, night, when Christ was born. All night, oh, holy night, all night divine. Magsaya tayo dahil Pasko na muli. Si Jesus ay nasa sa atin. Okay. Pwede tayong sumabay at makiisa sa kantahan ng Pasko. Tayo tayo lahat, tayo! Pasko na naman, o kay huli ng araw. Paskong nagdaan, di na bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat paslamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang araw nating pinakabibigin. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nakahari. Tayo nagiging magsalan na tayo. Meron na tayo, tinapay at keso. De la noche buena, sa gabing ito ang bukas ay araw ng Pasko. Ay nagiging magsalan na tayo. Meron na tayo, tinapay at keso. De la noche buena, sa gabing ito ang bukas ay araw ng Pasko. Ang sabit na aros kami sana ay awinan habang ginagawa ang Pasko. Kailangan hinahanda ang bawat hintay ng Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay managsiawit ng magagandang ibig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Ang si Kristo'y bisita ay Ingalay, bagong taon ay may bagong buhay. Ang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makapanahin ang kasaganaan. Tayo ay mag-awit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit dahil sa
you.